Isang 15 years old na cosplayer ang nawala. Pagkatapos lumabas para makipagkita sa isang online friend para planuhin ang kanilang susunod na malaking event. Ang kanyang biglaang pagkawala ang gumimbal sa close-knit cosplay community ng Malaysia. Ngunit nang mag-imbestiga ang mga pulis, natuklasan nila ang isang napakasamang bagay. Ito ay hindi lamang kaso ng nawawalang tao. Ito ay isang kakilakilabot na pagpatay na gumimbal sa lahat. Ito ang kwento ng cosplay killer at ng malagim na pagtapos kay Ong Yok Tim. Umiikot ang mundo ni Ong Yok Tim sa paligid ng cosplay. Sa edad na 15 anyos pa lamang nakagawa na siya ng pangalan para sa kanyang sarili sa makulay na cosplay community ng Malaysia. Ang kanyang mga social media accounts ay napuno ng mga nakamamanghang larawan ng kanyang pinakabagong mga likhang costumes. Ang bawat isa ay nagpapakita kung gaano siya katalentado at kahusay. Sa pamamagitan ng mga online channels na ito, unang nagtagpo sina Ong at Pun Wai Hong. Si Pun, isang 22 years old na lalaki, ay nakipag-ugnayan kay Ong sa ilalim ng pagkukunwaring pagkakapareha nila ng interes sa cosplay. Tila wala namang problema ang kanilang unang pag-uusap online. Umiikot lang ang mga ito sa mga talakayan tungkol sa mga paparating na kaganapan, mga ideya sa kasuotan at ang mga hirap sa pag-portray ng kanilang mga napiling karakter. Si Ong na sabik na kumonekta sa mga kapwa mahilig sa cosplay ay tinanggap ang pagkakaibigang ito. Pero si Pun na mas matanda kay Ong ay may mga nakatagong motibo na malapit ng mabuo. Ang malaking agwat ng edad sa pagitan nila ay isang red flag, pero nabaliwala ito sa excitements ng kanilang pagkakapareho ng libangan. Ang cosplay community na kilala sa pagiging inclusive at supportive ay hindi sinasadyang gumanap ng bahagi sa pagkakakonekta ni Ong at Pun. Ang mga events at mga online forums ay naging madali para sa kanila na makapag-interacts. Binablur ang linya sa pagitan ng mga online chats at ang mga koneksyon sa totoong buhay. Bagamat karaniwan ang mga ganitong uri ng overlap sa mga online spaces, minsan ay maaaring humantong ito sa mga mapanganib na sitwasyon. Habang umuunlad ang online friendship ni Ong at Pun, nagsimulang mabuo ang posibilidad na magkita sila ng personal. Iminungkahi ni Pun na bumisita si Ong sa kanyang bahay para pag-usapan ng mga plano para sa isang nalalapit na cosplay event. Tila wala namang problema ang imbitasyon, isang pagkakataon na mag-collaborate sa mga costumes at ang magbahagi ng mga ideya ng harapan. Si Ong na nasasabik sa pagkakataong isulong ang kanyang hilig ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Noong umaga ng October 21, 2013, normal ang pakiramdam ng lahat. Naghanda si Ong na umalis sa kanilang tahanan, nasasabik sa mangyayari nitong araw. Lingid sa kanyang kaalaman, ito na pala ang huling pagkakataong lalabas siya sa kanilang pintuan. Ganap na hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Nang umalis si Ong sa bahay ng umagang yon, walang dahilan ng kanyang pamilya para mag-ihinala na may mali. Sinabi niya sa kanila na makikipagkita siya sa isang kaibigan para pag-usapan ang tungkol sa mga plano sa cosplay. Isang bagay na madalas niyang ginagawa bilang isang masikasig na 15 years old na dalagita. Ang huling mensahe niya sa kanyang pamilya ay isang simpleng text. Ipinapaalam sa kanila na nakarating siya ng ligtas sa kanyang destinasyon. Ngunit sa paglipas ng mga oras, ang karaniwang madalas na mga mensahe ni Ong at ang mga update sa social media ay biglang tumigil. Ang kanyang pamilya, na sanay na palagi siyang active online, ay nagsimulang hindi mapalagay. Sinubukan nilang tawagan ng dalaga, ngunit diretso sa voicemail ang kanilang mga tawag. Wala rin siyang reply sa mga text messages, naganap na wala sa karakter ng dalaga. Habang papagabi ang pag-aalala ng pamilya ni Ong ay napalitan ng labis na pagkabalisa. Tinawagan nila ang mga kaibigan at mga kapwa cosplayer nito. Umaasang may nakakita o nakarinig mula sa kanya. Ngunit walang anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Ong. Mabilis na sinimulan ng kanyang pamilya ang paghahanap sa kanya. Muling trinace ang mga nakagawi ang ruta ng dalaga, mga lugar kung saan madalas nitong pinupuntahan para magpalipas ng oras. Pero wala pa din doon si Ong. Sa labis na pag-aalala, kalaunan ay natunton ng pamilya si Pun Wai Hong upang magtanong tungkol sa kinaroroonan ng kanilang anak.
Inamin ni Poon na pumunta nga si Ong sa kanyang bahay para pag-usapan ng isang cosplay event. Sinabi niya sa pamilya ng dalaga na pagkatapos ng kanilang talakayan, inihatid niya si Ong sa isang malapit na istasyon ng LRT sakay ng kanyang kotse, kung saan mag-isa na lang itong bumaba ng kanyang sasakyan. Ayon kay Poon, ito na ang huling beses na nakita niya ang dalaga. Ang paliwanag ay hindi umayon sa pamilya ni Ong. Hindi nila maisip na naglayas ito ng walang dahilan. Alam kung gaano kahalaga ang oras, ang pamilya ni Ong ay hindi nag-aksaya ng panahon sa pag-file ng report sa pulisya. Ibinahagi nila ang bawat detalye na maaari nilang ibigay. Ang huling alam na lokasyon ni Ong, ang mobile number nito at maging ang mga online activities ng dalaga. Mabilis na sinimulan ng pulisya ang kanilang karaniwang pamamaraan, pagpapadala ng mga alerts at pagsisimula ng kanilang paghahanap. Sa mga araw na ito, ang social media ay gumaganap ng isang malaking papel sa mga kaso ng nawawalang tao at ang kaso ni Ong ay hindi nabubukod. Nakatulong ito sa mabilis na pagkalat ng balita at pag-ugnayin ang mga pagsisikap sa paghahanap. Habang lumalakas ang paghahanap, sinuyod ng mga voluntaryo ang lugar kung saan madalas puntahan ni Ong. Naghahanap ng anumang mga bagay na makakatulong sa paghahanap sa dalaga. Walang humpay ang cosplay community sa mga taong halos lumiliban sa trabaho o paaralan upang sumali sa paghahanap. Pinapanatiling buhay ang pag-asa dahil sa kanilang dedikasyon na mahanap ang nawawalang cosplayer na si Ong. Nanguna sa paghahanap si Poon Wai-hong, ang huling taong alam na nakakita kay Ong. Sa una, ang kanyang pakikilahok ay umani sa kanya ng papuri. Nag-organisa siya ng mga search parties, namigay ng mga flyers at aktibong lumalahok sa mga online discussions tungkol sa pagkawala ni Ong. Para sa marami, tila tunay ang commitments ni Poon. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang kanyang mga aksyon ay nagsimulang magtaas ng mga hinala. Nakita ni Kwon Chi-hong, isang dating pulis na naging civilian crime buster, ang pahayag ni Poon na kahina-hinala. Nang maramdamang may mali, hinila ni Kwon si Poon sa tabi at idiniin siyang magsabi ng totoo. Napansin din ng mga pulis ang isang marka ng kagat sa braso ni Poon na lalong nagtaas ng mga katanungan, determinadong alisan ng takip ang katotohanan. Ang cosplay community na minsan ay pinuri si Poon sa pagtulong sa paghahanap, ngayon ay nabigla. Mula sa pagiging nag-aalalang kaibigan, si Poon ngayon ay naging pangunahing pinaghihinalaan sa pagkawala ni Ong at nagbago ang lahat. Noong una, nananatiling kalmado si Poon. Pinanatili ang orihinal niyang pahayag na ibinaba niya si Ong sa istasyon ng LRT. Ngunit habang inihaharap sa kanya ng mga investigador, ang mga ebidensyang hindi nakahanay sa kanyang pahayag tulad ng mga surveillance footage at mga pahayag ng mga saksi, nagsimulang masira ang kanyang kwento. Lalong lumala ang mga bagay para kay Poon nang ang pisikal na ebidensya na natagpuan sa kanyang tahanan ay direktang sumalungat sa kanyang mga pahayag. Nagtataas ng mga seryosong tanong tungkol sa totoong nangyari noong araw na yon. Lumakas ang interogasyon. Ginamit ng mga otoridad ng Malaysia ang bawat trik sa aklat, mula sa direktang pagtatanong hanggang sa mga taktikang psikolohikal. Inilalatag ang mga tumataas na ebidensya labang kay Poon. Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, nagsimulang maglaho ang kumpiyansa ni Poon. Ang matulungin, magalang na kaibigan na naging napaka-aktibo sa paghahanap ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng panggigipit ng pagtatanong. Nagkalat ang kanyang mga sagot. Nagsimulang magkawatak-watak ang kanyang kwento at napansin ng mga investigador ang mga katangian na madalas na makikita sa mga kriminal na nagpapanggap na inosente. Ang narcissism, kawalan ng empatya at patuloy na paglilipat ng sisi. Sa huli, pagkatapos ng mga oras ng walang humpay na pagtatanong, umiyak si Poon. Sa isang nakakagulat na twist, inamin niya ang pagtapos kay Ong Nyuk Tim. Nakakakilabot ang mga detalyeng kanyang ibinahagi. Pagpinta ng malungkot na larawan nang nangyari sa kanyang tahanan noong araw na yon. Sinabi niya sa mga pulis at sa pamilya ni Ong na siya ang pumatay sa dalaga. Inilagay ang katawan nito sa isang maleta at itinapon sa isang liblib na lugar sa Kota Kemuning siya alam. Dinala ni Poon ang mga otoridad sa site
kung saan natagpuan nila ang isang berdeng maleta na nakatago sa mga palumpong. Sa loob, natuklasan nila ang wala ng buhay na katawan ng 15 anyos na si Ong Yok Tim. Duguan ang ulo nito at nakabaluktot ang katawan sa loob ng maleta. Isang nakakatakot na pagtatapos sa paghahanap para sa batang cosplayer. Buong araw na nagtrabaho ang forensic team upang iproseso ang pinangyarihan ng krimen at suriin ang katawan ni Ong. Ang autopsy ay nagsiwalat ng brutal na katotohanan ng pagtapos sa kanya. Nagtamo ang dalaga ng matinding pinsala sa ulo na may hindi bababa sa 3 mapangwasak na tama sa kanyang bungo. Bagamat sinabi ni Poon na mayroong sexual na motibo sa likod ng kanyang mga aksyon, ang pagsusuri ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng sexual na pag-atake. Habang pinagsasama-sama ng mga investigador ang mga pangyayari noong araw na yon, lumitaw ang isang nakakatakot na kwento. Pumunta si Ong sa bahay ni Poon, ganap na hindi alam ang panganib na kanyang tinatahak. Ang nagsimula bilang isang kasual na talakayan tungkol sa cosplay ay naging madilim nang kumilos si Poon ng mga hindi naaangkop na sexual na hakbang. Nang tumanggi si Ong, tumindi ang mga pangyayari. Sinabi ni Poon Waihong na ang insidente na humantong sa pagkamatay ni Ong Yok Tim ay hindi sinasadya. Ayon sa kanya, nagkaroon ng pag-aaway pagkatapos ng pagtatalo. Noong panahong yon, gumamit si Ong ng stand pistol at kinagat siya sa kamay. Sinabi ni Poon na tinulak niya si Ong bilang pagtatanggol sa sarili, dahilan para matumba ito at tumama ang ulo sa isang dumbbell na nakalagay sa sahig. Idinagdag ni Poon na ang kanyang malabong paningin na ayon sa kanya ay hindi niya suot ang kanyang salamin sa mga oras na yon, ang dahilan kaya't hindi niya agad nalaman kung ano ang nangyari. Pagkatapos lamang aniya nitong kunin ang kanyang salamin, ay napansin niyang tumama pala ang ulo ni Ong sa dumbbell kaya't nalagutan nito ng hininga. Sa gulat at taranta, nagpasya siyang ilagay ang katawan ng dalaga sa isang maleta at itinapon ito sa isang liblib na lugar sa Kutakimuning siya alam. Gayunpaman sa paglilitis, nagpinta ang prosekusyon ng ibang larawan. Nakipagtalo sila na ang mga aksyon ni Poon Waihong ay hinimok ng galit at pagkakanulo matapos tanggihan ni Ong ang kanyang kahilingan para sa pakikipagtalik. Ayon sa kanilang bersyon, ang pagtanggi na ito ay umabot sa isang marahas na pakikibaka. Sa panahong yun, kinagat ni Ong si Poon sa kamay bilang pagtatanggol sa sarili. Sa galit, kinuha ni Poon ng isang dumbbell at hinampas si Ong sa ulo. Sinabi ng prosekusyon na hinampas ni Poon ang dalaga ng 2 beses. Tinitiyak na mawalan talaga ito ng buhay bago inilagay ang katawan nito sa isang malaking berdeng maleta at itinapon ito sa isang malayong lugar. Ang mga eksperto na sumuri sa kaso ay napansin din ang mga aksyon ni Poon pagkatapos ng krimen. Ang paglalagay sa katawan ni Ong sa isang maleta at pagtapon nito ay nagpakita ng isang malinaw na layunin na itago ang kanyang ginawa. Napansin ng mga psychological na profilers na ang pag-uugali ni Poon ay umaangkop sa isang nakakagambalang pattern na nakikita sa mga killers na ang target ay mga teenagers. Ang kanyang pag-u-online groomings, pagmamanipula at kalaunan ay humahantong sa pisikal na karahasan ay tipikal sa mga predators na nahihirapan sa rejections at walang empatsya para sa kanilang mga biktima. Ang pakiramdam ng entitlement ang nagbunsod kay Poon na maniwala na maaari siyang humingi ng sexual na pabor mula sa isang 15 anyos na batang babae ay naglalahad ng mga volumes tungkol sa kanyang maling pag-iisip. Nang sa wakas ay lumabas ang katotohanan, ang lahat ng mga mata ay napaling sa mga legal na paglilitis na magdidesisyon sa kapalaran ni Poon Waihong. Sa una, tila na ibigay na ang hustisya. Noong 2018, hinatulan ng mataas na hukuman ng siya alam si Poon na nagkasala ng pagpatay at hinatulan ng parusang bitay. Para sa marami, ang hatol na ito ay nagdala ng pakiramdam ng pagsasara sa kasong yumanig sa Malaysia. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento. Makalipas lamang ang 1 taon, nagsampa ng apela ang koponan ng depensa ni Poon na magkakaroon ng kagulat-gulat na resulta. Noong September 12, 2019, muling binisita ng Korte ng Apela ng Malaysia ang kaso.
Nakipag-argumento ang mga abogado ng depensa na hindi kailanman sinadya ni Pon na tapusin si Ong Yuk Tim. At sa isang nakakagulat na hakbang, tinanggap ng korte ang claim na ito. Ang hatol na bitay ay binawi at si Pun Wai Hong sa halip ay napatunayang nagkasala ng culpable homicide na isang mas mababang kaso. Ang desisyon ay ikinagulatan ng bansa at iniwan ang nagdadalamhating pamilya ni Ong na hindi makapaniwala. Inilalantad kung gaano kakomplikado at kung minsan nakakadismaya ang paghahangad ng katarungan. Ang pagpababa ng kaso ay humantong sa isang kapansin-pansing kakaibang sentensya. Nakatanggap si Pun Wai Hong ng 22 years sa bilangguan backdated sa kanyang pag-aaresto noong 2013. Ibig sabihin siya ay maglilingkod ng wala pang 2 dekada sa likod ng mga rehas para sa pagkuha ng buhay ng isang batang babae. Una nang inapila ng prosekusyon ang desisyong ito, umaasa na maibalik ang murder conviction at sentensyang bitay. Gayunpaman sa isang hindi inaasahang hakbang, kalaunan ay binawi nila ang kanilang apela. Binanggit nila ang mga alalahanin na ang paghabol sa kaso ay maaaring magresulta sa mas magaan na sentensya para kay Pun at posibleng magtakda ng isang mapaminsalang president para sa future manslaughter cases. Para sa pamilya ni Ong, ang huling hatol ay isang matinding dagok. Ang kanyang ina, tiyahin at lolo ay umaasa na makita si Pun na mahaharap sa sukdulang parusa para sa kanyang kasuklam-suklam na krimen. Sa halip, hinayaan silang harapin ang masakit na katotohanan na ang walang awang tumapo sa kanilang mahal na si Ong ay tuluyang makakalaya. Ang pinababang sentensya ay nag-alok ng labis na sama ng loob sa pamilya na sinusubukang pa ring i-navigate ang resulta ng naturang trahedya. Ang kalunos-lunos na kaso ni Ong Yuk Tim ay naging isang nakababahalang paalala ng mga panganib na nagkukubli sa tila inosenteng mga online na pakikipag-ugnayan. Sa mga taon mula noon, ang mga paaralan at mga organisasyon ng komunidad sa buong bansa ay nagpatindi ng mga pagsisikap na turuan ng mga kabataan tungkol sa kaligtasan sa internet at mga panganib sa pakikipagkita ng personal sa mga online acquaintances at mga online friends o mga ka-chatmates. Sa kabila ng mga hakbang na ito, nagpapatuloy ang mga hamon sa pagprotekta sa mga kabataan mula sa online predators. Ang patuloy na umuusbong na katangian ng social media at mga online platforms ay nagpapahirap sa mga magulang at educators na panatilihing makasabay. Ang mga predators ay patuloy na naghahanap ng mga bagong paraan upang pagsamantalahan ng tiwala at pagkamausisa ng mga kabataan. Sa pag-unlad ng teknolohiya, dapat din tayong maging mas lalong mapagmatsyag sa pag-iingat sa susunod na henerasyon mula sa mga magdudulot sa kanila ng pinsala. Shoutout po kina Kleina Cupino from Bahrain, kay Bilog Maldita, kay Cecilia Anis, kay Randy Piano, at kay Tintin08 Salban. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Ito lang po para sa araw na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Paalam!